Simula po nung sinilang ako sa Methodist, doon din nabinyagan yung mga anak ko. Paniniwala po namin noon, sumampalataya ka lang kay Kristo na yung tagapagligtas, ligtas ka na. Relihiyon po, isa po itong malalim na definisyon. Faith po natin between you and yung sa ating Ama po, sa ating Diyos po. Ang religion noon, nung hindi pa po ako kaanib, kung ano po yung gusto ng magulang mo, kung ano po yung nasa paligid mo, doon ka na rin. Ako po ay isang Katoliko before. Bilang isang Katoliko po, marami po akong tanong with my religion, yung mga practices. Ni minsan hindi po sumagi sa isip ko na umanib o magiging iglesia ni Kristo. Wala po akong maapuhap na pananaw o negatibong pananaw patungkol po sa iglesia. Puro kabutihan po, magaganda po ang aking nalalaman patungkol sa iglesia. Nung bata pa po ako, dahil po pinanganak po ako sa Katoliko, against po usually ang mga Catholic sa mga iglesia ni Cristo. Meron po akong naging kaibigan na kaanib na po sa iglesia. Ininbitahan po ako minsan na makinig sa isang pamamahayag. Isang araw, galing sa eskwelahan yung anak ko po sa ELJ, sa Palayan. Ang sabi niya, Papa, dumalo po tayo sa pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Ang paksa po ng kinukuha ng ministro noon na aral ay yung tungkol sa tunay na relihiyon. Nagkaroon po ako ng interest sa INC nung matapos po ako sa pag-aaral ng nursing. So, nag-research po ako, Facebook, YouTube, talagang nanonood po ako sa mga programa po. Sa iglesia po kasi hindi po sa kanila galing kung ano po yung tinuturo. Kumbaga hindi po sila pwedeng magturo na wala po sa Biblia po. Kaya nasa Biblia po lahat ng tinuturo nila. Doon po ako nag-alinlangan, sabi ko, baka yung binabasa ng lalaki doon sa harapan, Biblia nila. Kasi ang tinatandaan po namin lagi noon, yung nakasulat po sa 1:3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So hindi na kailangan ng Iglesia ni Cristo. Ayon po sa pag-aaral, sa mga teksto na po, ang mga maliligtas po ay yung mga nasa loob po ng kawan ni Kristo, na iglesia po ni Kristo. Pag uwi namin ng bahay, binuklat ko po yung Biblia namin. Binasa ko po, ando naman po lahat. Nag-iyakan kami. Kasi po, kahit tagal po pala naming sumasamba sa hindi tunay na relihiyon, Nasabi ko po na tunay ang iglesia ni Cristo dahil po ang mga aral po nila ay nakabase po sa Biblia. Unlike po sa ibang religion, may mga religion po na gumagawa po ng sariling aral. Kapag po itinuro sa atin ang isang kabalintunaan o hindi po makatotohanan o hindi po galing sa Biblia yung aral, dadalhin po tayo nito sa isang kapahamakan. Sobrang saya po na nanaliwanagan ka po, wala na po yung emptiness mo. Kumbaga, tatayo ka na sasabihin mo sa sarili mo na isa ka na pong iglesia ni Kristo. At maluwag po sa aking pakiramdam at gusto ko po talaga o pinapanalangin ko po na lahat ng kamag-anak ko, ng pamilya ko, madala din po sila sa loob. Kaya nakapagdesisyon na po akong umanib talaga sa Iglesia ni Cristo kasi para sa akin po, sapat na po yung oras na ginugol ko para makapag-obserba, makapagmasid po sa loob po ng iglesia.